Manila Zoo and National Museum Raming Lubak. Yeah! Walis ngayon sa kanilang ayan sila may-ari. Iwanan. Yung tipo, uy ako, sorry Raider. Meron na namang Suzuki Smash dito, sariwang sariwa pa oh. So hello guys, good morning sa inyo. Raj Motovlog, mabuhay tayong lahat. For today's video guys, nahiram ko na ulit yung Raider FI ng aking kapatid. Ngayong araw ay pupunta ako ng 13 Martires, Cavite, dahil meron akong pipick upin na product. Itong video ko na to is yung buong biyahe ko lang naman. So sana ma-enjoy nyo yung aking i-upload na video ngayong umaga. So, time check is 9:41 ng umaga. So kasi nandito ako sa buhay na tubig, Imus, Cavite, dahil ako ay naghatid. So napakaliwalas ang umaga ngayon, no? Napakaliwalas dahil wala namang ina-announce na may bagyo ngayong buwan ng Agosto. Pero sa pagkakatanda ko, pag August, maulan talaga yan eh. Nakamote lang tayo ng konti dahil medyo nakakailang, dahil hindi ko alam kung saan ba siya lilinya. Pag mga ganun kasi iniwasan ko na yun guys. So, kumusta naman yung weekend nyo guys? Kami nung Saturday, August 2, pumunta kami ng Maynila, pumasyal kami at pumunta kami sa Manila Zoo kasama yung family ko at nag-commute lang kami. Medyo nanibago talaga ako dahil yung commute na yun medyo mahaba-haba. So, today nandito tayo ngayon sa Hermosa Dam Hari. Binabaybay natin ang kalsada na ito dahil dito talaga yung pinakano ko, daan ko. Slow down and dahan-dahan. Yan. So, chill ride lang tayo, no? Chill ride. Wop. Maraming lubak. Yeah! So, ngayong umaga, mag-relax lang po kayo dyan at manood sa inyong kinauupuan. So, ako yung magsisilbing mata sa inyong mga TV. At mag-like and subscribe na kayo sa aking YouTube channel. And i-follow nyo na rin po yung aking Facebook page. Search nyo lang po, Raj. Ito po ang aking Facebook page. Ayan. So, ingatan lahat. Kung ano man ang mga inyong biyahe, kung papasok sa trabaho o magda-rides. Kasi sa pagkakalam po, kahit Monday, may mga nagda-rides. So, gaya nga sabi ko guys, yung takbuhan lang natin naglalaro lang sa 50 to 60 kilometer per hour. Alalay lang kumbaga. So pag ganyan, wag na masyado magmamadali, no? Dahil
mahirap na. Hindi naman kailangan magmadali kasi hindi ka naman naglalakad. Nakamotor naman tayo. Kaya kahit abutan tayo ng stoplight, wala namang problema yan. Kaya minsan kailangan talaga may allowance yung oras pagbabiyahe ka para hindi ka naghahabol. Hindi ka naman nag-commute tapos magmamadali ka pa. So yun nga, no, mabalik tayo. So kahit sabihin mo pang nakamotor ka, hindi ka naman nag-commute, ang ibig kong sabihin, magkaroon pa rin kayo ng allowance. Kumbaga, magkaroon kayo ng sobrang oras kapag aalis kayo, kasi hindi naman natin masabi yung kalsada kung traffic ba o baka magkaroon ng aberya sa kalsada, di ba? So time check 10:01 ng umaga. Bilis ang oras. Wala na tayong gasolina. Nagiging na yung ating panel sa ating gas gauge. Lubak sa parting ito. Yung spalto na malalalim yung lubak. Nalubak tayo, nalubak. So stopover muna tayo dito mga kasingil. Meron lang akong i-check sa aking cellphone. So okay. At ayan, malapit na tayo sa SM Kalakala at Robinson Dasma. So balita ko ngayong August merong holiday. Hindi ko lang matandaan, para mga nasa 20 something yun eh. Araw yun siya ng Thursday, then Friday, Saturday, Sunday. So kasi kami wala kaming pasok ng Sabado at Linggo. Hindi ko na kasi matandaan kung anong araw yung kung anong date nung ano, kung 20 ano ba o kung 21 ba, 22. Nakita ko kasi sa isang post yun sa Facebook. Nakalagay pa nga doon pagka Friday pwede ka daw mag sick leave. Para mabuo mo yung 4 na araw na wala kang pasok. What is that? Ito. Nino kayo nalaglag? May nalaglag oh. Parang sa motor na ata kayo. Ayun, sa kanilang ayan, sila may ari. Iwanan. Hindi ko alam kung kapote ba yan o kasi nakalagay siya sa pouch. Samurai 155. Speaking Euro Samurai 155, no? Madalas ako makakita ng Euro Samurai kaysa Honda Click 160. Hindi naman sa ibinibida ko yung Euro Samurai, pero doon mo malalaman yung afford ng tao o afford ng mga kapwa nating riders. Kasi imaginein mo,
sa cash na 88,000, meron ka ng 155cc na motor. O diba, napaka-convenient kasi pagka may motor ka talaga. So ngayon, dahil na-topic natin si Euro Samurai 155, na-miss ko tuloy yung Euro Samurai 155 ko, si Panda. Kumusta na kaya siya? Sino na kaya yung bago niyang amo? Alam ba nung kumuha na Panda yung ipinangalan ko sa kanya? Malamang hindi. So, kumusta naman kayo guys? Ingat yung mga papasok pa lang sa trabaho, sa mga mid-shift. Alam ko kasi ganitong oras yung mapasok ng mga mid-shift, lalo na sa mga mall. Yung tipo, uy ako, sorry Raider, natamaan mo pa rin yung lubak. O yun guys, no, ang sarap lang mag motovlog kasi hindi naman sa dahil bago pa lang ako, pero noon pa man mahilig na kasi ako mag-edit sa mga simpleng video. Kasi mahilig ako gumawa dati ng mga slideshow. Ito naman, sa pagmumotovlog, ang saya lang kasi ang sarap sa pakiramdam na pinapanood ko yung sarili ko sa YouTube. Madami man ang views o konti lang, masaya na ako kasi at least yung kwento ng pagmumotor ko dito nasa YouTube na. Kumbaga nakasave na yan, mapapanood yan ng anak ko, ng mga susunod pang mga henerasyon. So ayun guys, nandito na ako sa pipick upan ko ng product na binili ko. So balik po ulit ako mamaya. Continue natin ang ating video sa ating pag-uwi. So tayo ay uuwi na. Dala na natin yung product na binili ko. Time check 11:02 ng umaga. Wow, ang ganda ng aerox sir. Combination ng red at saka white. Napakaganda ng umaga. Chill na chill lang. So school zone tayo. Tayo ay nasa school, so kailangan natin magmarahan. Ay, sobrang init. Abot singit. Ay, sobrang init talaga. Classmate ko nung high school yun So shoutout dun sa classmate ko na si Marlon. Nakita ko siya nakapayong, nakapapasok ata sa trabaho. So pabalik tayo ng Dasma. Tatanghalian na. So ikwento ko lang ulit yung na-experience namin nung Sabado. Pagpunta namin ng Manila Zoo, National Museum Natural History. Pangalawa is yung National Museum Anthropology. After namin sa Manila Zoo, hapon na kami pumunta ng museum. Pero pakwento ko yung sa na-experience namin sa Manila Zoo. Unang-una, sa entrance ko lang, nag-book yung aking wife. Then yung payment noon is doon mo siya babayaran mismo sa Manila Zoo. Kasi nakwento ng wife ko na try niya magbayad sa GCash or sa bangko or sa mga remittance. So hindi siya nakapagbayad dahil hindi niya alam na doon pala mismo sa Manila Zoo magbabayad ng entrance. So pangalawa, bibigyan ko kayo ng idea kung magkano yung ibabayad nyo sa entrance ng Manila Zoo. Dapat exact amount lang po. Tulad po sa amin, ang binayaran po namin is 1,500. So 1,500 din po yung kabuuang binayad namin. Hindi ka pwedeng magbayad ng
susuklihan ka pa para dire-diretso yung transaction nyo at makapasok agad kayo sa Manila Zoo. Ang huling punta ko pa ng Manila Zoo 1998 pa. Parang naghahanap agad ako ng bulalo ah. Alam niyo yun, yung biglaang magkikrave kayo sa isang pagkain, tapos yung pagkain na yun natitikman mo lang pagka magra-rides kayo. Namiss ko yung yung bulalo sa Tagaytay. Ayun na, nandito na tayo sa katotohanan. Napaka-traffic. Pwede kasi ako mag-set ng ride, pero yung motor nga na gamit ko wala sa kondisyon. Kailangan na itong siyang i-change oil at kanyang gulong medyo malapit nang maupos, malapit nang mapudpod. So kailangan talaga maintenance muna bago gala. Sobrang tirik talaga yung araw guys, pero hindi tayo pwedeng magreklamo dahil pag umulan nagre-reklamo rin tayo. So kailangan talaga balance lang talaga. Tumadagdag pa yung singaw ng mga init galing sa sasakyan. Maalala ko guys, dahil madadaan na natin yung warehouse na puno ng mga repo dito sa Dasma, sa may barangay, sa pagkakatanda ko barangay San Agustin na tayo. So sisilip tayo guys para magkaroon din kayo ng konting idea na meron pala ditong pwedeng makuhanan ng motor o ma-applyan ng motor sa mga gustong kumuha ng mga second hand repo. So malapit na tayo dun guys sa warehouse na punong-puno ng repo. Actually marami na rin pumunta doon para mag-vlog, para i-discuss yung mga unit na meron doon. So tayo ay kukuha lamang ng konting information doon sa mga motor na nahatak. So dito yun guys, sa warehouse na ito. So napakadami ng vlogger, motovlogger, content creator ang nakapasyal na dito. Then isa na rin ako sa mga nakakapanood sa kanila noon. So tayo naman yung sisilip para makita yung mga presyo at proseso kung paano mag-apply dito sa motor na to. Kaso parang sarado pa. Baka sa kabila. Dito. Sorry guys. So dito pala yun. Ayun. Ayan, daming nakaano, di ba? Sa labas pa lang meron na. Ito yung guys yung sinasabi kong warehouse na puro reposes. So pwede kayo mag-apply dito cash installment at tayo isisilip. So bumungad ka agad sa akin tong Honda Click. Sariwang sariwa pa mga kasingil oh. So down tayo ng 8,500, may rebate na 300, pumapatak na lang ng 5,134 ang monthly niya. So ito guys, possible mga nag-a-apply itong mga ito. Itong dami. So meron silang Yamaha MIUI. So down payment is 3,500. 3,500, ang rebate is 500. Laki ng rebate niya oh. So may mga minimal na gasgas siya, pero normal lang yan. Then naka flat seat na oh. So ayun guys, may another Honda Click 160 na naman. So ganun din, 8,500 ang down payment. Ang rebate niya is 300.
5,800. So ito may mga Raider FI, Raider carb type. Merong sniper doon na kulay green kung makikita nyo. Naka setup siya, no? So magda-down kayo ng 4,000. Ang monthly niya is 2,608 pesos. May rebate na 300. So pumapatak na lang ng mga nasa 2,308 pesos ang monthly. So babalik ako dito sa unahan kasi para din natin malagpasan yung mga magagandang opportunity ng mga unit. So ito Raider FI. So down ka ng 8,000, may rebate na 300. So sa 5,500. Wow, sariwang sariwa pa tong Honda Beat guys, oh. Ito yung mga isa sa mga latest nila na Honda Beat. Puting-puti pa. Ang kulay niya guys para siyang pearl white. So sa details niya, down kayo ng 3,500. Ang kanyang monthly is 3,999. May rebate na 300. So i-less nyo na lang din po kung ano yung lalabas na total. Then meron din po dito sa mga gustong mag Suzuki Smash. Sariwa pa talaga guys. Kasi parang bago pa, oh. Although dito meron siyang gas-gas, pero okay lang yan. So may mga konting fade, okay lang din yan kasi itong tapaludo niya okay pa. So para dito naman sa ating Suzuki Smash, down kayo ng 2,500. Ang monthly niya is 3,497. May rebate na 500. So pumapatak na lang siya ng mga nasa 2,997. So, may nakita akong Aerox doon. Ito guys, mukhang na-aksidente ata ito. Basag yung kanyang mags sa unahan. Grabe. So may Aerox doon. Napansin ko parang halos mga nandito guys na involved sa accident, no? Kasi gaya nitong Aerox, wasak na wasak yung harapan. Ganon din itong Honda Click na V3 ata ito. Itong Aerox na nakatalikod, gusto ko siyang makita eh. Kung ano yung, ayun, may mga price. So ang down payment niya is 7,500. Ang monthly niya is 5,028 pesos. May rebate na 800 pesos. Monthly dyan is nasa 4,228. Pero wasak din pala ang harapan nito. So gaya nga nasabi ko, parang halos lahat nandito is na involved sa accident, no? So ito guys, may nakita ko ditong puro Honda Beat. So ito may black, may white. Ito MIUI to. MIUI na black, MIUI na white. So ito guys, Honda Beat, down kayo ng 500 pesos. Ang monthly niya is 2,098 pesos. May rebate na 300, so nasa 1,799. So 1,800 lang. Ito naman sunod-sunod, puro Suzuki Smash, oh. Ang daming Suzuki Smash. May kulay black, may red, ayan, may gray. Honda Beat, MIUI. Sa mga mahilig sa magenta dyan, hindi ko siya malalapitan kasi walang price. So ito yung checking area. So dito naman tayo sa gawing kanan, dalawang Aerox. So basag lang yung headlight niya, no? Then naka carbon siya na fender. So ang down payment niya is 8,500. So 4,801 pesos ang kanyang monthly. Ang rebate naman niya ay 700. So naka-setup na rin yung kanyang brake fluid. Sa Aerox ganun din, 8,000 ang down payment. So ang monthly niya is 5,600. May rebate na 200.
So pumapatak na mga 5,412 pesos ang kanyang monthly. So meron pang isang Aerox dito pero wala pang price. Sa mga gusto naman sa pangkabuhayan, ito meron tayong Baja 100cc. Then PCX kaso wala pang price. Mga gustong mamasada, meron tayong YTX 125 tsaka Kawasaki Barako. Kaso lang not available siya. Barako 175. Oy guys, meron na namang Suzuki Smash dito, sariwang sariwa pa oh. Hindi gaya nung nakita ko doon sa unahan, yung may tama dito, ito wala. Sa tapaludo niya, yung nasa unahan may tama dito pero ito wala. So ito guys oh, applyan nyo na, 2,500. Ang monthly niya lang is 3,487. May rebate na 300. So nasa 3,187 na lang ang inyong monthly. Ito meron tayong Suzuki Bergman, isang maroon at saka isang glossy black. Ay, ito yung laging nakangiti oh, si Avenis, Suzuki Avenis, laging nakangiti. So ito puro Suzuki Bergman. Ito puro mga Mio gear. Ang dami. Ikot tayo guys. Kasi sunod-sunod yun oh. Ayan. Mio gear guys. So ito merong price dito. 3,500 down payment. 3,700 ang monthly. Rebate niya 500. So matte black. Although meron siyang gas-gas dito. 3,500 ang monthly. 3,500 ang down payment. 4,400 ang monthly, 300 ang rebate. So Mio gear again, kulay gray naman. Ganon din, Mio gear 500 pesos ang down payment, 3,550 ang monthly. Ang rebate niya ay 500. So dalawang Mio ay nadilaw, walang price. So yun lang guys no, tayo ay sasaglit lamang dito. So sa mga gustong bumisita dito guys, ito yung kanilang location. So ito yung loan application requirements nila, lahat nakadetalye. So biyahe na tayo guys. So yun lang guys no, sana nakatulong ng konti. Di man tayo magaling sa technical pagdating sa motor, o di man tayo magaling sa discussion pagdating sa motor, sana nakakuha kayo ng konting information na meron din palang pwedeng applyan dito na mga repossess. Makikita nyo naman at nakita ko rin na sariwa pa yung mga ibang unit, lalong lalo na yung mga contact click 160. May nakikita ko doon ng mga 4 na unit, napaka so ayun guys, dito ko na lang tatapusin ang aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood at naway sana ay na-entertain ko kayo at ako ay nakatulong dito sa aking in-upload na video. Drudge Motovlog, mabuhay tayong lahat guys, at huwag kayong mahiya mag-subscribe at mag-like, mag-share sa aking YouTube channel. I-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga ina-upload, mapa Facebook man o YouTube channel ko. So maraming salamat guys, ingat kayong lahat. See you next vlog. Babu.